Maaari ba itong may ugnay sa aking sariling antas? Ang bawat antas ba ay gumising sa isang bagong talento? Hindi ba ako gagawa sa akin? Walang oras upang mag-aaksaya, dapat akong mag-ehersisyo ngayon at subukan ang mga epekto ng aking bagong talento. Nakaraan lamang ng 4 sa umaga, madilim pa, at napakatahimik sa paligid, kasama lamang ako na tumatakbo sa track. Matapos makuha ang kakayahan sa Walker ng Night, natagpuan ko na ang aking pangitain ay mas mahusay sa gabi kaysa sa araw. Isang singsing sa lupa ang nakakuha ng aking pansin. Ito ay isang madilim na singsing na pilak, at nagtataka ako kung sino ang bumagsak dito. Bagaman ang materyal ng singsing ay hindi mukhang partikular na mahalaga, ito ay makinis na ginawa, at ang mga pattern sa loob nito ay napakamasalimuot, hindi tulad ng isang dekorasyon lamang. Sinubukan kong gamitin ang Sprazel spell dito ngunit nabigo ng maraming beses ng magkakasunod. Pagpatay ng singsing, kapag nasusuot, ang lahat ng mga nabubuhay na nilalang ay hindi sinasadya na huwag pansinin ang nagsusuot, bagaman ang mga nasa itaas na advanced na awakened ay immune. Kasabay nito na matagumpay ang pagkakakilanlan, isang replay ng isang nakaraang eksena na natural na maayos na lumitaw sa harap ng aking mga mata. Nakita ko ang isang lalaki na may puting damit, nakasuot ng itim na maskara, nakikipaglaban kay Luo Xiu sa track. Ngunit ang lalaki ay malinaw na walang tugma para kay Luo Xiu. Hindi lamang siya pinutol ng 3 daliri, ngunit siya ay bisected din sa baywang. Si Luo Xiu ay isang ulila, at, binigyan ng kanyang pagkatao, hindi siya gagawa ng mga kaaway. Mayroon lamang isang posibilidad noon, bukod sa akin, may iba pa sa Pearl City na lihim na nakikipaglaban sa mga monsters na ito. Habang nag-iisip ako, biglang isang raspy na tinig ng isang natural na Order Fox ay nagmula sa malayo, sino ang nandoon? Ang natural na Order Fox ay tumalon papunta sa track, crouched down, at maingat na nasniff ang mga nakapalibot na amoy. Ang track ay may isang halo ng mga amoy, ngunit maaari nitong makilala ang oras na ang mga amoy na ito ay naiwan. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang paghahanap, hindi sinasadya na hindi pinansin ang isang tiyak na amoy, sa gayon ay walang paghahanap. Walang amoy, paano posible? Dapat kong mabilis na ipagbigay alam sa kanyang Royal Highness. Ginamit ko ang epekto ng Night Walker, upang itago ang malapit, pinapanood ang natural na order na umalis sa track, at huminga ng isang buntong hininga. Maaari bang maging singsing na ito isang pain na naiwan ng natural na Order Fox? Kung ang singsing na ito ay isang pain o hindi, kinuha ko na ito. Ito ay magiging mas kaina-hinala na ibalik ito ng sinasadya ngayon, kaya kailangan kong panatilihin ito. Ang kalangitan ay unti-unting lumiliwanag, at ito ay 5:30 sa umaga. Bumalik din ako sa aking dorm. Ang singsing ng pagpatay ay nagpaalam sa akin na ang kapangyarihan ay hindi limitado sa sariling lakas, at maraming mga mahiwagang kagamitan sa Pearl City. Ang mga kagamitan na ito ay karaniwang ginawa ng mga panday at may mga espesyal na kakayahan. Nagpa siya akong lumabas ngayong gabi upang mag-imbestiga at makita ang mga presyo ng naturang kagamitan. Sa sandaling iyon, isang boses ang biglang pumasok sa aking isipan. Zhang Ping, mapanganib, itago. Narito sila. Ang boses na ito ay pamilyar, ito ang tinig ni Su Jingyao. Pagkalipas ng ilang minuto, itinulak ni Luo Xiu ang pintuan at walang tigil na lumakad sa dormitoryo. Gumawa siya ng isang pag-ikot sa loob ng silid, pagkatapos ay lumapit sa akin, ibinaba ang kanyang ulo upang tumingin sa akin sa mata. Sa tahimik na dormitoryo, ang aking matatag na paghinga lamang ang maaaring marinig. Ang makitid na fox na mga mata ni Luo Xiu ay bahagyang makitid, at pinalawak niya ang isang paa patungo sa aking ulo, ngunit tumigil sa huling sandali, walang ekspresyon. Kung ang basurang ito ay isang isda na dumulas sa net, tiyak na tatalon siya at ipaglaban ang kanyang buhay. Bukod dito, hindi ko naramdaman ang aura ng singsing. Pagkatapos pag-isipan, dahan-dahang inalis niya ang kanyang claw. Ang isang natural na Order Fox sa likuran niya ay nagtanong ng nalilito, ang iyong kataas-taasan, bakit hindi mo siya patayin? Ang taong ito ay nag-jog tuwing umaga, gayunpaman ay hindi siya napunta ngayon, na tiyak na kainahinala. Malamig na inalag ni Luo Xiu, hindi sa kanya, huwag mag-aaksaya ng pagkain. Ang natural na Order Fox sa likuran niya ay agad na napagtanto na ito ay nagsalita mula sa pagliko, mabilis na ibinaba ang ulo at buntot nito,
na nagpapakita ng pagsusungit. Kalahating oras mamaya, ang Mina na sa isang matulog na pagtulog sa dorm ay biglang nagbukas ng aking mga mata. Pagkatapos lamang na kumpirmahin na ang natural na order na naiwan ni Fox ay nakaka-relax ako. Malapit iyon, natakot ako hanggang kamatayan. Nakalimutan ko talaga ang aking pang-araw-araw na pagjagang na ugali, ngunit sa kabutihang palad, inutusan ko ang aking katawan na malakas na matulog, hindi nagpapakita ng anumang mga bahid. Kung saan, tila narinig ko ang tinig ni Su Jingyao kanina. Ito ba ay isang ilusyon? Pagkaraan, nagpunta ako sa cafeteria tulad ng dati. Tulad ng nakarating ako doon, narinig ko ang maraming mga pupil na tumatalakay, namatay ang Black Death Star, sa tabi mismo ng paaralan. Ang Black Death Star ay isang kilalang mamamatay tao sa Pearl City, na handang pumatay ng sinuman para sa tamang presyo, maging ang Lord mismo. Sinasabing ang dating Lord ay nasugatan ng Black Death Star at kalaunan ay namatay na bata dahil sa paulit-ulit na mga sugat. Maaari bang maging ang Black Death Star ang tao sa puti na sinubukan na pumatay kay Luo Shiyu kagabi? Kahit na ang nangungunang mamamatay tao ay madaling pinatay, ang lakas ni Luo Shiyu ay talagang hindi mababawas. Ang pagpapakita ng bangkay sa publiko ay inilaan upang bigyan ng babala ang mga puwersang sumasalungat sa natural na Order Fox. Tiyak na mapataas nila ang kanilang bantay ngayon. Kailangan kong maghanap ng ilang kagamitan para sa proteksyon sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ng klase, bibisitahin ko ang shop ng Panday. Sa hapon, pagkatapos ng paaralan, huminto ako sa isang sulok ng kalye. Ang aking titig na lumingon patungo sa isang kalapit na tindahan, na natuklasan na ang may-ari nito ay isang natural na Order Fox. Bata, pumasok ka at tumingin. Pakinggan ito. Paulit-ulit kong iniwas ang aking mga kamay, magalang na tumanggi ito. Ang prioridad ay upang makahanap ng isang tindahan na hindi kinokontrol ng mga ito. Kalahating oras mamaya, nakarating ako sa isang tindahan ng armas na tinatawag na Iron Soul. Pagkatapos ng pag-obserba, natagpuan ko na ang shop ay may kaunting mga customer, karamihan sa mga adventurer. Sa pagtingin sa kondisyon ng shop, ang may-ari ay tao, hindi isang natural na Order Fox. Sa loob ng shop, ang isang tao sa kanyang 30s ay nagpapakita ng isang mahusay na espada. Pag indayog nito, may-ari ng shop, ito ang pinakamataas na kalidad na paninda. Kung nais mong bumili, bibigyan kita ng pinakamababang presyo, kahit na nasasaktan ako upang gawin ito. Ang may-ari ng shop, mas matanda at tila medyo senile, kinuha ang isang puff ng kanyang dry pipe at dahan-dahang nagsalita. Ano ang sinabi mo? Ang aking anak na babae ay naghihintay sa akin na makakain. Nakakakita ng kanyang hindi nauugnay na sagot, ang binata ay naging agad na nasaraan ng loob. Pagkatapos ay lumakad at kinuha ang kanyang espada upang masuri ito. Ding isang ornate na isang kamay na espada, ordinaryong kalidad, mukhang maganda ngunit hindi praktikal, at nasira ito bago, hindi maayos na naayos. Nang makita ito, ang binata ay galit na sumugod upang maaga ito pabalik, na nagreresulta sa isang snap bilang ang espada ay some-iron sa kalahati. Nang ahas na sirain ang aking mabuting pakikitungo. Alam mo ba kung sino ako? Ako ang direktang alagad ng Master Ma mula sa Xingyi Martial Arts Academy. Dalhin ito 5-fold lightning assault. Pagkatapos sumigaw, nag-pounce siya tulad ng isang cheetah. Gayunpaman, tulad ng paglapit niya, nakilala siya ng isang malakas na backhand slap mula sa akin. Pagkilala, pangalan, Liu Baoguo, potensyal na paglago, isang bituin, primordial chi, ang anumang paglipat na ginanap ay may malakas na mga kakayahan sa mga espesyal na epekto, pagbagsak ng lupa, kamanghamanghang mga visual effects, ang enerhiya na spell na ito ay makikita lamang ng gumagamit mismo. Ang labis na paggamit ay maaaring maging sanhi ng pagkawala ng gumagamit sa kanilang sariling mundo, hindi ma-extricate ang kanilang sarili. Narito ba ang taong ito para sa komedya? Tumalikod ako, hindi nag-abala sa kanya. Sa hindi inaasahan, sinubukan niya ang isang pag-atake ng snake ngunit natuklasan at kumatok ng isang pag-atake. Noon lang, ang tinig ng isang babae ay nagmula sa labas. Gaano katagal ako lumabas na ang shop ay naging masigla. Nag-iiwan ka ba sa iyong sarili, o papadalhan kita malayo? Malapit na lang akong umalis ngunit pinigilan niya ako. Huwag kang pumunta, pag-usapan natin.
Tinanong ko siyang nagtataka, pag-usapan kung ano. Bahagyang ngumiti si Cho Quiang at sinabing, ako ay isang solong babae, nahihirapan araw-araw upang mabuhay at alagaan din ang aking tiyuhin na naging senile dahil nawala ang kanyang anak na babae. Nakikita kong nasa mabuting kalusugan ka at tila isang disenteng tao, bakit hindi manatili at magtrabaho bilang isang panday? Maaari mong alagaan ang Old Master Liu Taifeng at tulungan na pamahalaan ang tindahan. Kasama sa silid at board, kasama ang isang sweldo. Ang pag-aaral ng mga kasanayan sa panday ay talagang makatipid sa akin ng maraming pera sa kagamitan sa hinaharap. Dagdag pa, ang shop na ito ay tila hindi kinokontrol ng natural na order fox. Sa pag-iisip na ito, pumayag ako. Ako ay magiging hari ng mga panday. Pagkaraan ng ilang araw sa loob ng tindahan ng panday, tumanggo si Cho Quiang, na nagtuturo sa akin na ilagay ang mga ingot ng bakal at mga materyales sa hurno habang mabilis na pinukaw gamit ang kanyang kamay sa apoy. Hindi ito mukhang tulad ng pag-alis ng armas ngunit mas katulad ng kneading dough. Ipinaliwanag niya, marami sa mga materyales na ito ay kailangang manu-manong pinukaw ng pantay-pantay, kaya ang pamamaraang ito ng pag-alis ay tinatawag din na pamamaraan ng pag-uhog ng kwarta. Hindi lumabas. Tumanggo ako at unti-unting idinagdag ang mga materyales. Sa hindi inaasahan, nagdagdag ako ng sobra, at ang matinding apoy ay biglang sumabog, na nagdulot ng isang nasusunog na pandamdam sa aking tiyan, na ginagawang gasp ako sa malamig na hangin. Sino ang nakakaalam na sa gasp na ito, ang mga apoy sa hurno ay sinipsip hanggang sa aking ilong tulad ng tubig na dumadaloy. Ang mainit na apoy na ito ay pumasok sa aking puso sa pamamagitan ng aking lalamunan. Ang pagsipsip ng labis na init, ang apoy sa hurno ay lumabas kaagad. Kinaikit ko ang aking dibdib at nagmadali na sinuri ang aking mga katangian. Ding matagumpay na pagkilala, pinatawag na hayop, Zhangping level, 3 potensyal na paglago, 4 na bituin, nakuha ko rin ang kakayahan ng isang sunog na sunog, maaari kong ibahin ang anyo ng mga apoy na natupok sa lakas ng sunog na nakaimbak sa loob ng aking katawan at naglabas ng enerhiya sa anumang oras hanggang sa ang nakaimbak na enerhiya ng sunog ay maubos. Habang nag-check ako, nagmamadali si Cho Quiang at tinanong, ano ang nangyari dito? Hindi mo itinapon ang scale ng ahas sa hurno, sumabog ang mga bagay na iyon. Kasalanan ko nakalimutan kong sabihin sa iyo. Kiniskis ko ang aking ulo na awkwardly, nag-aalok upang magbayad para sa mga pinsala sa bahay. Ngumiti si Cho Quiang at sumagot, hindi na kailangan, hanggat tama ka. Ang mga materyales ay pinagsama ng maayos, na nangangailangan ng napakataas na temperatura upang makamit. Mayroon ka talagang isang talento, ang paaralan ay talagang napalampas sa iyo. Sa iyong kasalukuyang pagganap, madali kang kwalipikado para sa nangungunang 3 mga organisasyon. Naging mausisa ako at tinanong, ang lahat ay palaging tumutukoy sa mga koponan ng patrol at pagsisiyasat bilang nangungunang 3 mga organisasyon. Ano ang tinawag na pangatlo? Sinabi ni Sister Cho Quiang na hindi niya alam kung ano ang tinawag ng samahan, at kung ano ang hindi alam. Matapos sabihin ito, ibinigay niya sa akin ang bagong huwad na armas. Ang sandata ay tinatawag na luha ng kagandahan, na gawa sa malamig na bakal, at madaling masira ang mga intermediate level na mutated na hayop, LV10-19. Sa paghuhusga sa presyo ng merkado ng mga materyales, ang isang sandata na gawa sa malamig na bakal ay nagkakahalaga ng halos 3 taon ng aking sweldo. Para sa mga mutated na hayop sa itaas na antas, LV10-11, ang sandatang ito ay maaaring nagkakahalaga ng 10,000. Ito ba ay isang bagay na ako, na may buwanang sweldo ng 3,000, ay maaaring tanggapin? Naririnig ito, si Sister Cho Quiang chuckled, isaalang-alang ito ng isang gantimpala para sa iyong pag-unlad. Mayroon akong iba pang mga gawain na dadalo, kaya dapat akong umalis ngayon. Alagaan ng matandang Panginoon, medyo senile siya, at tiyaking hindi siya, tibuksan ang tindahan para sa negosyo. Bagaman ang tindahan ng panday ay hindi madalas bukas at hindi na target ng natural na order fox, ang ingay ngayon ay maaaring maakit ang kanilang pansin.